Paano iparehistro ang mga exotic birds sa DENR? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw po mga kahabi. Welcome po sa ating YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. Kung bagong viewers po kayo sa channel nito at ang gusto nyo yung talakayan regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So, ganun din po mga kahabi, yung tanong ng ating kahabi na si Kuya Josh Aviary. Palagi kong napapanood vlog mo at natutunan ko. Paano kumuha ng CWR? So, yun po yung kanyang tanong. So, una-una po, Kuya Josh Aviary, maraming salamat sa inyong panunood ng ating YouTube channel at salamat din po at meron kayong natutunan sa ating mga talakayan regarding po sa buhay mag-ibon. So, shoutout po sa iyo Kuya Josh Aviary, Calamba, Laguna at sa lahat po ng mga kapwa nating mag-ibon sa Calamba, sa Laguna. Shoutout po sa inyo at maraming po salamat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe ay paki-click po yung subscribe button. So wala po itong bayad sa pag-subscribe sa YouTube channel po. Ito po ay libre mga kahabi. So paki-click po yung subscribe button at paki-click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video na ating i-upload. So balik na po tayo sa ating tatalakayin regarding po kung paano iparehistro ang mga exotic birds sa DENR. So yung pagpaparehistro po mga kahabi, ito yung mga species natin na ipaparehistro sa DENR. So ganun din po yung term sa pagkuha ng CWR. So pares lang din po yun. Yung ipaparehistro at sa pagkuha ay isang term lang po yan. So pares lang din po. Pagkaiba lang po ng term. Pero hindi tayo pwedeng kumuha ng CWR mga kabi hanggat wala tayong species or ibon. Dapat po mag-avail muna tayo ng ibon na mayroong complete documents. Saka natin ito ipaparehistro sa DENR para makakuha po tayo ng Certificate of Wildlife Registration. Ganun po ang proseso mga kahabi. Baka ang iniisip ng iba na mga kahabi natin ay kukuha muna ng Certificate of Wildlife Registration o CWR bago mag-avail ng ibon. Hindi po ganoon kahabi. Kailangan meron muna tayong ibon bago tayo kumuha ng CWR. So tatalakayin po natin para maiparehistro ang inyong exotic birds sa DENR, karaniwan mong kailangan kumuha ng Certificate of Wildlife Registration o CWR. Sakop nito ang maraming exotic birds, species gaya ng mga parrots, mako, kakatil, conure at iba pang wildlife species na nasa ilalim ng Republic Act 9147. So, ano ating kailangan handa? Mga pangunahing requirements. Accomplished application form mula sa DENR. Itong accomplished application form, mga kahabi, ay pwede natin kunin sa DENR na pinakamalapit sa atin, Senro or sa Penro. Or pwede natin itong i-download, itong application form sa denr.gov.ph. Meron po silang form doon na pwede pong i-download. Pangalawa po, na pangunahing requirements, inventory list ng mga ibon. Kung ilan po yung mga species na ating ipaparehistro. So, kailangan po meron tayong listahan. Pangatlo po, yung documentary stamp. Ito po ay ang magpo-provide nito at ang manggagaling po ito sa DENR. Sila po ang mag-issue. Maghahanda lang po tayo ng kaukulang bayarin para sa documentary stamp. At pang-apat po, kaukulang registration fee. So, kailangan meron din tayong handang pocket money para sa
mga kaukulang registration fee sa pagkuha natin ng Certificate of Wildlife Registration. Mahalaga rin ang proof of legal acquisition. Ito po yung pinakamahalaga. Karaniwang hinihingi ang mga dokumentong nagpapatunay na legal ang pinagmulan ng ibon tulad ng official receipt OR, deed of sale, deed of donation. So itong official receipt copy, deed of sale, or deed of donation, kahit alin po dito sa tatlo hindi po kailangan itong tatlo ay kailangan natin i-provide. Kahit isa dito sa tatlo. Dahil ang official receipt po, ang nag-i-issue po nito ay ang Wildlife Farm Permit, official receipt. Yung deed of sale, ang nag-i-issue nito ay CWR holder or Wildlife Farm Permit. Kung sakasakaling doon natin sila ma-avail yung ating species. Yung deed of donation po, ay pwede rin po mag-issue ang Certificate of Wildlife Registration o Wildlife Farm Permit. Ngunit ito ay limitado lamang sa third degree na relatives. So yun po mga kahabi official receipt, deed of sale, deed of donation, kahit alin po dito sa tatlo, isa lamang po ang kailangan. Import documents, kung imported, kung bumili tayo sa ibang bansa, kailangan meron din kaukulang import documents. Mga permit ng breeder or seller. Ano ibig sabihin nito? Ito mga permit ng breeder or seller, sila po ang magpo-provide ng mga requirements natin, sila mag-issue ng mga documents para sa mga requirements naman natin na isasubmit sa DNR. Tulad ng ng veterinary certificate ng species ng ating na-avail sa breeder or seller. LTP, Local Transport Permit, napakahalaga po nito dahil sa pagbabiyahe natin ng ibon mula sa area ng breeder papunta naman sa lugar ng bumili. So yun po ang mag-i-issue po nito ay ang breeder o seller. At ito po ay magiging requirements naman natin para sa pagpaparehistro ng mga species natin sa DENR. So ganun din po, include din po dyan sa mga ipoprovide ng breeder o seller yung photocopy ng kanyang ID, ng kanyang CWR certificate at yung Wildlife Farm Permit so sa WFP, yung quarterly breeding report mga kahabi ay napakakailangan din po yan. Photocopy na lamang po doon sa breeder or seller. So yun po ang mga requirements para maiparehistro ang mga exotic birds sa DENR. Kung walang dokumentong nagpapatunay ng legal na pinagmulan, maaring hindi maaprubahan ang registration. Ayon mismo sa DENR. Mahalagang mapatunayan na ang wildlife ay galing sa legal source bago mabigyan ng CWR. Ito na po yung proseso. Ano na po yung proseso? Kung nakarang previous natin, ang topic natin, yung paano ang proseso ng legal sa pag-aalaga ng exotic birds. Ito naman yung proseso para maiparehistro natin ang mga exotic birds sa DENR. Unang-una po, magtungo sa pinakamalapit na DENR office. Karaniwan sa Senro o Penro. Ano ba itong Senro or Penro? Yung Senro po, yung Community Environment and Natural Resources Office. Yung Penro naman po, Provincial Environment and Natural Resources Office. Isumite ang application at mga requirements. Yung mga pangunahing requirements at yung mga proof of legal acquisition, yun po yung ating isusumite. Ito po ang isusumite natin ay mga photocopy, mga kahabi. Ngunit yung original ay kailangan dala natin. If ever na gusto nilang makita yung mga documents na mga original. So, photocopy lamang po yung ating isasubmit sa DENR. At the same time, dali natin yung original if ever na kailangan nilang tingnan. Maaaring magsagawa ang DENR ng physical inspection at inventory ng mga ibon
at kanilang tulungan or aviary. Ito na po yung tinatawag na site visit. Pupunta po ang mga taga DNR sa ating aviary, sa ating mga ibunan, titingnan po yung ating mga kulungan, yung ating species na ipaparehistro. Kung tama ba yung nakasaad doon sa inventory list ng mga ating mga ibon at doon sa actual. Kasi hindi na po nila, ayaw ko lang kung ibang mga region, kung ang ibon mismo ang dadalhin sa DNR. Pero yung ibang mga region na po ay sila na po ang magbibisita sa ating mga aviary, sa ating mga ibunan, sa ating mga kulungan. Hindi na po nila nire-require na dalhin ng ibon sa DENR. So, makipag-coordinate naman po kung ano po yung proseso ng bawat region. Pang-apat po, kapag na-validate, ipaproseso na ng DNR Regional Office ang CWR. So, napakadali lamang po, di ba mga kahabi, sa pagpaparehistro ng mga certificate ng ating mga ibon kung kumpleto po yung ating mga requirements. Kung breeder ka, kung layunin mong magparami at magbenta ng exotic birds bilang negosyo o breeding operation, maaaring kailanganin mo rin ng wildlife farm permit bukod sa CWR. Pag nakakuha na po tayo ng CWR, mga kahabi, tapos meron tayong layunin, meron tayong purpose na magbenta tayo at magninegosyo at magbe-breeding operation. So, mag-step up na po tayo ng permit. At kunin na po natin yung wildlife farm permit. So, bakit pa tayo kailangan kumuha ng wildlife farm permit kung meron na tayong CWR? Dahil ang CWR po ay napapahintulutan tayo sa pag-aalaga at pagpaparami. Sa pagbebenta po, limitado lamang po ang ating pwedeng ibenta. Kahit meron tayong species, ngunit hindi tayo pwede ibenta lahat ito. Meron lamang tayong limitado na mga progenies, na mga non-CITES na ating mga inaalagaang ibon. Kahit CWR tayo mga kahabi, kung CITES naman yung ating inaalagaan, kahit magkaroon sila ng progenies, ay hindi natin pwede silang ibenta. Ngunit kung wildlife farm permit, ay pwede na po lahat ng ating naparehistrong species, lahat ng napaanak nila ay pwede po nating maibenta. Kung yung purpose natin ay bilang negosyo o breeding operation. At ang negosyo natin bilang magbenta ng mga progenies ng ating mga exotic birds. So yun po mga kahabi, ang pinagkaiba ng wildlife farm permit sa CWR. Kung walang papeles ang ibon, mas komplikado ito. Biglang pumasok sa itlogan So maraming kaso, hinihingi ng DNR ang proof of legal source. Kung ang ibon ay nabili sa unregistered seller o walang anumang dokumento, maaring mahirapan kang makakuha ng CWR. Pinakamainam, so anong dapat gawin? Na kung wala tayong mga dokumento o legal documents o proof of acquisition sa ating mga species, nakabili tayo sa pet shop nang walang kaukulang dokumento. So anong gagawin natin? Pinakamainam na direktang pumunsulta sa pinakamalapit na DNR office para malaman kung may available na remedyo para sa iyong sitwasyon. So yun po, sumangguni tayo sa DNR na ating nasasakupan at tanungin natin, sabihin natin yung sitwasyon ng ating mga species na walang documents. So paano natin ito mapaparehistro? So yun po mga kabi, yung proseso para maparehistro natin ang mga exotic birds. Magkano naman ang bayarin sa pagpaparehistro ng mga exotic birds sa DNR? Sabihin natin mga kahabi, nako, pagkakakitaan lang yan ng DNR, kaya gusto nila maiparehistro. So, sasagutin natin yan para walang agam-agam sa inyong mga sa inyong kaisipan. Baka nako,
pagkakapirahan lang ng DNR, kaya gusto iparehistro. Kung ang mga ibon mo ay exotic at non-threatened species, halimbawa, maraming uri ng conure, kakatil, budgie, lovebirds, Indian ringneck, at iba pang captive breed exotic birds, ang bayad para sa Certificate of Wildlife Registration CWR ay karaniwan. Ito mga kabi, baka mabigla kayo ha. Bilang ng ibon, 1 hanggang 50 pirasong ulo ng ibon, ang bayad po ay 50 pesos lamang po. Pero mo, mula 1 hanggang 50 pirasong ibon ay 50 pesos lang ang babayaran natin. Administrative fee lamang po ito. So, naalis na yung ating doubt na pagkakapirahan lang ng DNR yung ating gagawing pagpaparehistro. Ito pa, 51 hanggang 100 pirasong ibon, ang babayaran lamang po ay 500 pesos. Birin nyo mga kabi, hanggang 100 ibon na, magkano bili natin sa mga ibon bawat isa. Pero doon sa 500, nangihinayang tayo para naman sa siguridad sa ating mga ibon yan. 101 hanggang 200 ulo ay 750 pesos lamang po. 201 pataas ay 1,000 pesos lang ang ating babayaran. Pero mo, napakaraming ibon ang ating paparehistro, 1,000 pesos lamang po. Pero, i-add natin yung mga kahabi yung documentary stamp at saka yung registration fee. Yung 500 pesos kahabi, may sukli pa, meron pa tayong pangmerienda. So, alisin na po natin sa ating isipan na pinagkakapirahan lang ng DNR yung pagpaparehistro ng ating mga ibon. Bagkos, ito po ay safety para sa ating mga nag-aalagang ibon. So, ito ang fee schedule na itinakda ng DNR para sa pagpaparehistro ng non-threatened at non-threatened at exotic fauna. So karaniwang ding hiningi, ulitin natin, accomplish application form, inventory list ng mga ibon, documentary stub, katibayan ng legal na pinagmulan, resibo, deed of sale, breeder documents o iba pang DNR recognized documents. So hope mga kabi, meron tayong natutunan kung paano iparehistro ang mga exotic birds or kung paano kumuha ng Certificate of Wildlife Registration. At kung nagustuhan nyo itong kahabi, yung ganitong talakayan, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Ebery at iba pa. So Kuya Jos TV, shoutout sa iyo. Hope meron tayong natutunan doon sa inyong katanungan kung paano kumuha ng CWR. Shoutout po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay, sa mga silent viewers dyan, shoutout po. At nais ko rin po i-shoutout si Kahabi Aris Villafranca, shoutout po. Petbird Naga City, shoutout po. Si Christopher Caban, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Grace Paul, shoutout po. Si Kuya Du, shoutout po Kahabi. Si Kahabi Jaiho, maraming po salamat sa inyong pagtulong sa atin at sa pag-pick up ng ating bagong San Junior. Kahabi Jayo, shoutout po sa inyo. Si Elmo 5 Morato, shoutout po. Si Arthur Onate, shoutout po Kahabi. Si Boss G Mego, shoutout po. Si Hens Carl Topas, Pal Jan Carlos, Jarenda Poncardas Laurente, shoutout po sa inyo mga kabi. John Anthony Dison, shoutout po. Si J. Luzano, shoutout po kahabi. Si Tata Maglente Kirol, shoutout po. Si PWWGE BMG, shoutout po. Si Carlton Moreno, shoutout po kahabi. At last but not the least, si Hilbert Rabi Villasano. Shoutout po sa inyo mga kabi. Maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman sa mga proseso sa pagpaparehistro or sa pagkuha ng Certificate of Wildlife Registration CWR. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.